Mabuhay! Salamat sa pagsali sa workshop para sa botante sa wika ng Tagalog. Magsisimula po tayo ng ilang sandali. Mabuhay! Magsisimula na po tayo. Okay. Ang workshop na ito ay naglalayong matulungan ang bawat karapat-dapat na rehistradong botante na maging pamilyar sa paparating na Disyembre 30, 2025. Special na halalan ng mga nangunang kandidato upang punan ang bakante sa opisina ng taga-tasa at makapagbigay ng mahalagang impormasyon kung paano, kailan at saan makakaboto ang mga botante sa ilalim ng batas ng pagpili ng botante ng California. Ito ay isang paraan para makatiyak na ang lahat ng karapat-dapat na rehistradong botante, anuman ang wika, ay may tamang kaalaman at handang bumoto ng maaga, bumoto mula sa tahanan o bumoto ng personal. Ako po ay si Grace Sullivan, isang espesyalista sa halalan ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa County ng Santa Clara. Ngayong gabi, ang workshop para sa botante ay tatanghalin sa wikang Tagalog. Nire-record ito habang ginaganap ang workshop. Maaaring mag-click sa pindutan ng pagtaas ng kamay para magsalita o mag-type ng mga mensahe o mga tanong sa tanong at sagot na screen habang patuloy ang pagtatanghal. May nakalaan na oras sa sesyon ng tanong at sagot para talakayin ang iyong mga mensahe at tanong. Ito ang website ng tagapagrehistro ng mga botante ng County ng Santa Clara. Dito mahanap ang mga impormasyon tungkol sa pagrehistro ng mga botante, pagboto ng personal, pagboto sa pamamagitan ng kriyo, makisali sa mga kaganapan sa halalan, mga kandidato at mga panukala at marami pang iba. Kung nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa Disyembre 30, 2025, special na halalan ng mga nangunang kandidato, i-click lamang ang tab ng eleksyon at makikita ang mga pagpipilian ng mga paksa. Piliin at i-click ang Disyembre 30, 2025 Special Runoff Election at dadalhin ka sa webpage na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Disyembre 30, 2025, special na halalan ng mga nangunang kandidato. Kung nais mong makahanap ng impormasyon sa halalan na isinalin sa iyong piniling wika, mag-scroll patungo sa ibaba. May 8 tab ng iba't ibang wika. I-click ang isang tab, halimbawa, Tagalog, ang ididirekta ka sa webpage na naglalaman ng impormasyon tungkol sa special na halalan na isinalin sa wikang Tagalog. Mangyaring bumisita sa website ng tagapagrehistro ng mga botante ng County ng Santa Clara sa sccvote.org para sa karagdagang impormasyon. Ano ang nasa balota sa Disyembre 30, 2025, special na halalan ng mga nangunang kandidato? Ang balota sa special na halalan na ito
ay naglalaman ng listahan ng dalawang nangunang kandidato pagkatapos ng walang tiyak na resulta sa naganap na special na halalan noong Nobyembre 4, 2025. Pipili at boboto ang mga botante para sa isang kandidato na magiging susunod na tagatasa ng county ng Santa Clara para sa isang bahagyang o hindi pa natatapos na termino. Ito ay alinsunod sa charter ng county na dapat ay hihalal ang tagatasa ng county. Ang huling araw sa pagpaparehistro para bumoto sa special na halalan na ito ay sa Disyembre 15, 2025. Ang huling araw para humiling ng pamalit na balota na ipapadala sa botante ay sa Disyembre 23, 2025. Kung hindi ka pa nakarehistro at nais mong magparehistro o nais mong muling magparehistro, maaari mo itong gawin online sa www.vote.ca.gov. Ang tagapagrehistro ng mga botante ay magpapadala ng mailer ng Voters Choice Act sa mga karapat-dapat na rehistradong botante sa Koreo. Ito ay naglalaman ng mga halagang petsa tungkol sa special na halalan na isinalin sa iba't ibang wika. Ang naka-highlight ng kulay dilaw ay impormasyon na nakasalin sa wikang Tagalog. Sa mailer na ito, nagbibigay ng impormasyon na ang Disyembre 8 ang simula ng pagpapadala ng mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo, kaya maaari nang bumoto ng maaga simula Disyembre 8. Magsisimulang magbukas ang mga sentro ng pagboto sa Disyembre 20 hanggang sa araw ng halalan, Disyembre 30. Naipadala na itong mailer sa Koreo. Kung nakatanggap ka na nito, karapat-dapat kang bumoto. Pagkatapos may padala ang mailer, ang susunod na ipinapadala ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay ang patnubay na impormasyon para sa botante ng county o CVIC, County Voter Information Guide. Ang patnubay na impormasyon para sa botante ng county ay isang komprehensibong kagamitan upang matulungan ang mga botante na matagumpay na pagtimunan ang proseso ng pagboto. Ang Ingles na bersyon ng patnubay ang unang ipinapadala sa lahat ng mga aktibong rehistradong botante. Ang mga botante na pumili ng pangalawang wika ay papadalahan ng pangalawang kopya ng patnubay sa wika ng kanilang pinili. Ang mga sa isinalin na ay makukuha sa wikang Inchik, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. Hinihikayat ang bawat botante na basahin ito para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga pahayag ng mga kandidato sa balota, mga tagubilin sa pagboto tulad ng mga paraan ng pagboto, kung paano markahan ng balota, mga petsa ng pagboto at iba pa. Makakakuha ng elektronikong kopya ng patnubay sa online kung hihilingin. Mga balota na may ikalawang wika ng county ng Santa Clara. Ang opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay nagbibigay ng tulong sa wika, kasama na rito ang pagbibigay ng mga balota sa pagboto na may dalawang wika. Ang mga botante na humiling ng pagboto gamit ang papel na balota, balotang mula sa touchscreen o mula sa audio, ay makakakuha ng isa sa siyam na wika. Inchik, Ingles, Hindi, Hapon, Khmer, Korean, Espanyol, Tagalog o Vietnamese. Bilang karagdagan, may mga facsimile na papel na balota na makakukuha sa 5 na wika: Thai, Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu at Tamil. Makakakuha rin ng suportang bilingual sa lahat ng sentro ng pagboto. Ang huling pinapadala ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa bawat botante ay ang pakete ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo. Ang paketeng ito ay naglalaman ng libreng bayad na ang selyo na kulay asul na sobre sa pagbabalik, mga card ng balota na may tagubilin sa pagboto,
Mga listahan ng lokasyon ng opisyal na drop box ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo at mga sentro ng pagboto, isang sticker na "Bumoto Ako". Ilagay ang iyong binotohang balota sa loob ng asul na sobre sa pagbabalik na may libreng bayad na ang selyo at idikit ng mabuti. Sa likod ng sobre, kumpletuhin ang kinakailangan na impormasyon at huwag kalimutan pirmahan ang sobre. I-check ang iyong hulog sulatan ngayon kung hindi mo pa natanggap ang iyong pakete. Pagbabalik ng binotohang balota. Mas marami ka ng opsyon na pumili kung kailan, saan at paano ibabalik ang iyong binotohang balota. Maaari mong ibalik ang iyong binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo sa USPS. Kung sa USPS, dapat maibalik ang balota sa o bago mag alas 8 ng gabi sa araw ng halalan o natatakan ng kuriyo o sa bago ang araw ng halalan at natanggap ng hindi lalampas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Kung natanggap mo na ang iyong balota, maaari mo na itong ibalik sa pamamagitan ng kuriyo para maisama sa unang resulta ng gabi ng halalan. Huwag na maghintay sa huling araw ng pagboto. Maaari mo ring piliin na ihulog ang iyong binotohang balota sa alinman drum box ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kriyo ng tagapagrehistro ng mga botante. Nagsimula ng magbalik o maghulog ng balota sa drop box noong Lunes, December 8, 2025. Makakakuha ng listahan ng lokasyon ng drop box ng balota sa www.sacvote.org. Para sa mga impormasyon sa pagboto, tumawag sa 408-299-8683 o sa walang bayad na tawag 1-866-430-8683. Kung gusto mo naman bumoto ng personal, maaari kang pumunta sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa 1555 Burger Drive, Building 2, San Jose, California 95112. Para sa personal na maagang pagboto sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante, pumunta sa may counter. Ang counter ng opisina ay nagsimulang tumanggap ng binotohang balota noong Disyembre 8. Bukas ito buong linggo, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Sabado ng Disyembre 20 at 27 at sa Linggo ng Disyembre 21 at 28, bukas ang counter ng opisina mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa araw ng halalan, Disyembre 30, 2025, ang mga oras ng pagboto sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang nakakaiba sa espesyal na halalan na ito ay maaring bumotong mga botante sa araw ng Pasko. Oo, bukas ang opisina ng tagapagrehistro ng mga botante at mga sentro ng pagboto sa araw ng Pasko. Kaya tara na bumoto sa araw ng Pasko para sa kakaibang karanasan ng Pasko. Kung gusto mo namang bumoto ng personal sa sentro ng pagboto, may 38 na sentro ng pagboto ang bukas sa buong county. Simula sa Sabado, Disyembre 20, may 19 na sentro ng pagboto ang bukas para sa pagboto. Bukas ang mga ito 10 araw bago ang araw ng halalan. Simula sa Sabado, Disyembre 27, may karagdagang 19 na sentro ng pagboto ang bukas para sa pagboto. Bukas ang mga ito 3 araw bago ang araw ng halalan. Ang mga oras ng maagang araw na pagboto ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas ito sa oras ng tanghalian. Pakitandaan na may ilang mga sentro ng pagboto na bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa araw ng halalan, Martes, Disyembre 30, ang mga oras ng pagboto ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas ito sa oras ng tanghalian.
Bumisita sa www.seccvote.org upang mahanap ang pinakamalapit na sentro ng pagboto. Napapailalim ang mga ito sa pagbabago. Pagboto sa alinmang sentro ng pagboto. Ang mga sentro ng pagboto ay nag-aalok ng mga opsyon sa pagboto ng personal para sa iba't ibang uri ng serbisyo, katulad ng pagbibigay ng balotang may dalawang wika at tulong na makukuha, pamalit na balota kung hihilingin, paghulog o pagbalik ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo, parehong araw ng pagpaparehistro at pagboto ng botante o sa tinatawag na conditional na pagpaparehistro ng botante. Pag sa panahon ng nakarehistrong tirahan sa rehistrasyon ng botante upang makaboto ng lokal na balota, sa pag-check-in ng botante, kung nais isa panahon ang tirahan o piniling pangalawang wika, kailangan kumpletuhin ang form ng paghiling ng aksyon ng botante para mabago ang tirahan o piniling wika. Bukas ang ilang mga sentro ng pagboto para sa maagang pagboto para sa 2 buong katapusan ng linggo bago ang araw ng halalan. Na-access na pagboto. Sa sentro ng pagboto, kung may mga botante na hindi kayang magmarka ng kanilang balota, maaari silang magsama hanggang 2 individual na tutulong sa kanila sa pagboto. Mayroon ding option ang mga botante na humiling ng pagboto sa may tabi ng bangketa. May makukuhang mga nakarecord na audio ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county sa sccvote.org/RAVBM kung ito ay hihilingin. Kung nais ng botante na bumoto gamit ang malayuang madaling magamit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo, maaari niya itong gawin kung siya ay isang rehistradong botante. Ang kodigo ng mga halalan ng California ay nagpapahintulot sa lahat ng nakarehistrong botante na gumamit ng sistema ng malayo ang madaling magamit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo o mas kilala sa tawag na RAVBM sa bawat election. Ang RAVBM ay makukuha simula 29 araw bago ang araw ng halalan. Maaring ibalik ang mga binutuhang balota ng RAVPM sa orihinal na asul na sobre ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo na may pirma bago o sa 8:00 ng gabi sa araw ng halalan o namarkahan sa o bago ang araw ng halalan at natanggap ng hindi lalagpas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Upang mapanatili ang pagkapribado at seguridad ng botante, ang mga binotohang balota sa RAVBM ay hindi maaaring ipadala sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng internet. Mangyaring bisitahin ang sccvote.org/RAVBM o tumawag sa 408-299 VOTE or 8683 o walang bayad sa 1-866-430 VOTE or 8683 para sa karagdagang impormasyon. Na-access na pagboto gamit ang touchscreen. Ang pagboto sa touchscreen ay magagamit sa bawat sentro ng pagboto at sa opisina ng tagapagrehistro ng botante kung hihilingin ng botante. Ang unit na ito ay may kasamang isang makinang touchscreen at isang printer ng balota. Ang paggamit ng touchscreen ay may opsyon na pumili ng wikang gagamitin sa balota at maaari ring gumamit ng audio controller sa pagboto kung hihilingin.
Ang audio controller ay may malaking pindutan, iba't ibang hugis at kulay, malaki o nakabraille na ang mga numero upang mag-umigit at matgahan ang mga selection sa balota habang nasa session ng na-access na pagboto. Ang makinang ito ay sumusunod sa batas para sa Amerikanong may kapansanan. Meron din itong pagkabribadong kubol, hindi ito konektado sa internet kaya walang nakukolektang data. Kasunod ng proseso gamit ang touchscreen o audio controller, ang printer ay gumagawa ng minarkahang papel na balota na nagsisilbing opisyal na balota at ipapasok ang balota sa scanner. Pipindutin ang boto na cast paghanda na at mabibilang ito sa pagboto. Mangyaring sundan ang tagapagrehistro ng mga botante online para sa pinakabago at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga halalan. I-bookmark ang website sa www.sccvote.org. Sundan ang aming social media, posts sa Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn, at Nextdoor. SCCVOT ang keyword para mahanap ito. Ang aming paanong gawin na video sa YouTube ay may dalawang wika at may wikang senyas ng Amerikano. Itag ang iyong post sa paglahok sa pagboto gamit ang @SCCVOTE sa inyong social media. Dito na tayo sa bahagi ng tanong at sagot. Ngayon na ang oras upang magtanong o magbigay ng komento tungkol sa darating na December 30, 2025 special na halalan. Mangyaring i-click ang itaas ang kamay upang magsalita at magtanong o kaya magsumite ng tanong o mensahe sa chat o Q&A window. May mga okay, may mga tanong po ba tayo dyan? Eh, may mga nagtatanong, bakit nagkaroon ng special na halalan sa mga nangunang kandidato sa December 30, 2025? Okay, bakit nga ba? Okay, ang special na halalan ng mga nangunang kandidato ay karagdagang halalan ng dalawang nangunang kandidato upang punan ang bakante sa opisina ng tagatasa pagkatapos ng walang isang kandidato ang nakakuha ng higit sa 50% ng mga boto, hindi lamang ang pinakamataas na bilang ng mga boto. Base ito sa resulta na naganap sa special na halalan noong Nobyembre 4, 2025. Mahanap sa www.sccvote.org website ng tagapagrehistro ng mga botante, ang mga opisyal na resulta at mga detalyadong ulat ng Nobyembre 4, 2025 na pangbuong estadong special na halalan. Okay, meron pa po ba kayong mga tanong? Okay, Corazon. Okay, ano po yung ano nyo? Ano po ang tanong? Nakamute po kayo, hindi ko kayo marinig. Okay. Ang tanong ko, na-receive ko kay Catherine yung schedule ko for 27 to 30. December 27 to 30. Ang schedule ko is 9 to 7. Pero sinabi mo na pwedeng bumoto ang mga botante sa umpisa ng 9 o'clock. But it should be our arrival, yes, yeah, di ba? Yun ang dapat na dating namin sa boat center, yung 9 o'clock. So, ibig sabihin, kailangan dumating kami doon ng 8 a.m. Meron po tayong mga ilang vote center na bukas po ng alas 10. Oh, so yung sa akin na 4-day, alas 10 yun. Library po ba yon?
Yes. Yes po. Ang sa mga Okay. library po na vote center po ay bukas po siya ng 10. 10. Okay, Opo. okay. Okay. Aha. Clear. Thank you so much. Okay. Thank You're you. welcome po. Naliwanagan ako. Apo. Thanks. Kaya nga po, Okay. tignan niyo po yung sa civic niyo, meron po mga oras doon kung anong oras bukas po. At saka din po dun sa, yung kaninang na-mention ko po sa oras ng botohan, may mga Botohan. ilang mga sentro ng pagboto na open po siya ng alas 10. All right. Okay. Okay. Salamat. Salamat po Salamat. sa Okay, salamat. tanong. Okay. Okay. Sino pa? Okay. Ano po ang tanong niyo, Ma'am Mary Jean? Ang botohan ba to dito lang yan, local election or buong din katulad ng last na election? Ano po, buong po Santa Clara, county po ng Santa Clara. Kasi po yung natin, assessor po natin, tagatasa po natin, sa buong county po ng Santa Clara yun. So, Okay. kaya po yung natin, mga sentro ng boto ay sa buong din po yun na buong county ng Santa Clara. Oh, I see. Okay. Aha. Okay, Okay. thank you. Yeah. Okay. Okay. May tanong po kayo ulit, Ma'am Corazon? Wala. Ay. Okay. Naka-raise pa po. So, wala na po tayong mga tanong? Okay na po tayo? Okay. All right. Okay. Okay. Dahil wala nang mga tanong, dito na tayo magtatapos. Sana nakatulong ang workshop na ito sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa December 30, 2025 special na halalan. Ang susunod ng workshop ay sa wikang Korean at gaganapin ito bukas, ika-16 ng Disyembre ng alas 3 ng hapon sa Zoom. Kaya kailanganin mong magparehistro ng maaga online para sa webinar at isang link sa pagsali ang ipapadala sa iyong email. Tandaan, bumoto ng maaga ang mga karapat-dapat na nakalistrong mga botante. Bumoto po kayo ng maaga. Huwag na maghintay pa sa araw ng halalan. Bawat halalan ay mahalaga at bawat boto ay binibilang. Salamat sa inyong pagdalo, pakikilahok at sa pagbahagi ng inyong oras at sa pagboto tuwing halalan. Mangyaring makipag-ugnayan sa outreach at rov.sacgov.org kung kailangan ng karagdagang impormasyon tungkol sa workshop. Kung mayroon po kayong mga tanong sa mga schedule nyo, sa akin, pwede po kayo mag-email sa akin. Alam niyo naman po yung email ko or pwede naman po kayong tumawag. Okay, hanggang sa muli. Magandang gabi, bayan. Bye-bye po. Magandang gabi. Bye-bye. See you po Bye-bye. sa Okay. sa election. Bibisita po ako sa ilang vote center. Sige po. Bye-bye Okay, po. thank you. Okay, Good bye. night. Bye-bye. Magandang Good gabi. night. Bye. Bye. Okay.